Hello. Hello, magandang buhay mga kanegosyo, mga kabatang, ah, at magandang araw po sa lahat. Ang inyo pong kaibigan ay muli pong gagawa ng isang maikling video. At dito sa video ito ay dito ipakikita. So, ito po yung aking account dito sa YouTube ay dito po sa Mayor's Vlog at saka po sa The Farm TV Vlog. Subalit, bago po ipagpatuloy yung aking mga ikukwento o isi-share, ay mangyari po na panoorin po ninyo sa umpisa hanggang sa huli upang malaman nyo kung ano yung mga kahalagahan na ipakikita dito o na mapapanood nyo sa aking munting channel. At pakiclick din po ang ating notification bell at kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, kanegosyo, subscribe ka na para lagi po kayong updated sa aking mga gagawin pang mga video at sa aking pang mga video na naka-intact na dito sa aking channel. Ngayon po ay kukwento at pag-uusapan natin yung tungkol sa kung paano ako nagumpisa. Kung paano ako nagumpisa dito sa aking maliit na pinagkikitaan. Ang una po, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa baboy. Iisa-isahin po natin yan. Tungkol sa mga halaman at tungkol sa mga ibang hayop na aking inaalagaan at sa mga puno na pipwedeng pakinabangan na namumunga. So yan pong lahat ng aking mga sinabing yan ay dito nyo mapapanood. Yun nga po ang akin lang pong bilin, huwag nyong hintuan o tigilan ang pagsubaybay dito sa aking vlog na ito sapagkat dito ay aking iisa-isahin kung ano-ano yung mga aking ipakikita dito sapagkat ito ay kakaiba o ito ay may kabuuan ng aking mga mumunting pinagkakaabalahan. Yan. At atin pong sasaksihan na isa-isa ito. At ito pong aking bibidyohan na ito na isa-isa ay sa ending po nito ay malalaman nyo kung ano ang kahalagahan at kung bakit tayo dapat mag-alaga sa loob at labas ng ating bakuran. So ngayon po, umpisahan po natin sa pag-aalaga ng baboy at yan po ay ating isa-isahin. Ang pag-aalaga po ng baboy ay may kanya-kanyang pamamaraan o may kanya-kanyang mga tulad po nito. Ito po ay yung ating palakihin. So, malaki po ang pagkakaiba nito sa ating ibang baboy na inaalagaan. Yan. Sapagkat ito po yung tinatawag nating pangkatay o panglamesa. Yan. Nag-umpisa po ako ng pag-aalaga ng baboy noong 2000 ba o 1997 pa. So yung aking munting babuyan ay marami na pong pinagdaanan. At yan po ay saka natin ipapaliwanag o saka natin ikukwento kapag ka ating nabuo na po itong ating video na ito na naipakita ko na
na yung ating mga pinagkakaabalahan dito sa loob at labas ng aking bakuran. Ito po yung ating pinalalaki na pambenta. Ito naman yung ating inahin na siya po yung pinagkukunan natin ng ating mga pinalalaking baboy na pambenta. Kasama po ito doon sa mga pinagkukunan natin ng mga pinalalaki. Ito po, inahin ito. Yan po. Yan. So meron po tayong mga iba't ibang section dito, inahin at saka mga pinalalaki. Bagamat meron din tayong pinalalaki na mga pambenta, so may kanya-kanya naman pong kategorya. Tulad po nito, yan, kung mapansin nyo, meron siyang tag o arelyo sa tainga. Ito po yung anak ng ating inahin na landrace na ang barako po ay large white. So, F1 po. Ito po ay hindi pangkatay. Ito po ay pwede natin gawing breeder na pwede natin pagkunan ng ating mga palalakihin. Yan. Ito po, yan. Kasama po yan doon sa ating mga gagawing future breeders. Yan. Meron pong mga arelyos. At ito naman po, itong uri ng mga biik na ito, na anak din dito ng ating inahin, ito naman po ay yung tinatawag nating pag lumaki na ay pang lamesa o pangkatay din. So, may pagkakaiba po yan dito sa aking isang pinakita na gagawin natin mga breeders. So ito naman po ay pangkatay. Kaya po ganito ang kulay nito. Ito po ay anak ng ating barako na durok. So yung pundurok natin ay terminal bore. Yan. So ang kulay po noon ay pula. Ang inahin po nito ay puti. Kaya po sila ay panglamesa na pag lumaki. So dito, ipakikita natin yung mga kahalagahan kung bakit tayo dapat mag-alaga. Subalit ito ay babalikan natin sa susunod nating mga video na ipakikita kung bakit tayo dapat mag-alaga ng baboy. Ito naman po yung barako na kinukunan natin ng similya. Yan. So ito po yung large white. Humigit kumulang na po siya sa mga 300 kilos ang bigat. Yan. So meron po itong mga kasamahan na nandun po sa kabilang dulo at ating pong ipakikita rin para malaman nyo kung bakit tayo nag-aalaga at kung bakit iba't iba ang explanation kahit na ang pinag-uusapan ay baboy. Ito po yung ating isang uri ng barako na durok na terminal bore. Ito po yung nagpapaanak ng may kulay na ang nagiging anak niya ay pangkatay o panglamesa. Nasa mahigit na po itong 300 kilos sa buhay. So, at ito naman po yung ating isang uri din ng barako na landrace na ang nagiging anak naman ito at kapag babae, ayun po ang pwede nating gamiting inahinin. So, ito po. Na siya po ay sa edad na ngayon ay medyo bata pa na mahigit lang mag 222 months pamula ng isilang. More or less nasa mga 200 kilos mahigit. At ito pa rin ang ating isang uri ng durok na terminal bore din po ito. Yan.
Dito pinakikita ko lang kung ano yung mga pinagkakaabalahan tulad po ng manggang ito. So malapit na rin po siyang mamunga na ayon sa kinunan ko ang bunga nito ay maabot ng 1 kilo per piece. Yan. Nagtatanim po tayo ng Madre de Agua para sa ating mga alagang hayop. At meron din tayong ipinupundar na mga pinagkakaabalahang tulad ng dragon fruit na nung nakaraang taon ay pinakinabangan na natin ito ang mga bunga. Meron din po tayong lukban na ayan, namumunga na siya ulit ngayon. Yan po ay napakatamis at napakasarap na kulay pink ang laman. At meron din tayong chiko na nandyan sa kabilang yan. Yan. Chiko po yan. So yung pong ating paligid ng bahay o sa palibot ng ating bakuran sa ating bahay ay may mga tanim tayong pinagkakaabalahan. Tulad po nito, ito yung salay kung tawagan natin. Yan. Ito naman yung aking bagong bili noong pabinili na duhat na malalaki ang bunga. Galing pang Los Baños yan. Mayroon din po tayong malunggay na mga ilang puno dito na pinagkakabalahan, pinagkakakitaan din sapagkat nabibenta rin po ang mga dahon nito. Meron din tayong ilang punong papaya. Yan. At meron din po tayong mga ilang puno na kalamansi na sa kasalukuyan po ay unti-unti nang namumunga. At meron din po tayo dito na lemon green na namumunga na pinakikinabangan na. Yan. Kung napansin nyo ito, yan. At ang isa pa rin pong mga pinagkukunan natin ng pinagkakakitaan dito sa ating loob ng bakuran, ayan, tulad po ng saging o yung saging na saba. Yan. So marami rin din po tayong tanim dito na ating pinakikinabangan na. Yan. At itong lahat ng ipinakikita kong halamang ito po ay sa susunod kong mga video ay iisa-isahin natin kung ano-ano ang mga pakinabang. At marami pa tayong ipakikita na mga pinagkukunan natin ng ating kaunting pangkabuhayan. So hindi lang po yung mga halamang namumunga ang ating ipakikita, kung hindi tulad din po nito na itong mga halamang ito na ginawa natin ang paraan na ito ay mapaganda. At ito ay ang kwento nito ay sa susunod ko rin mga video iisa-isahin natin kung bakit dapat kang mag-alaga nito at kung ano ang mga kahalagahan nito sa ating buhay at kung ano ang kapakinabangan nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yan. Tulad pero nung nasa tiris ko ito, hindi lang po ito display ng mga halaman. Tulad nga po nung nasabi ko, sa susunod na mga video malalaman nyo kung bakit dapat tayong mag-alaga o bakit na dapat tayong magtanim ng mga ganitong uri ng halaman. At doon ay bibigyan natin ng buhay kung bakit. Sa gilid ng ating bahay meron tayong tinanim na mga talong, yan, sili, na ang lahat ng ito ay pinakikinabangan na. Puno ng nangka, meron din po tayo sapagkat dito ay napakinabangan na natin ito at ito ay nakapamunga na. Puno ng sampalok, malapit ng mamunga. Atin pong aalamin kung ano ang mga benepisyo niyan sa ating katawan. Ito pong isang punong ito na durian. Yan, durian po yan. Meron din po tayo. Yan, durian po yan. Meron po tayong 2 puno.
mayroon din tayong puno ng gayobano. Yan. Mayroon din po tayong puno ng Indian mango na ating pinakikinabangan. So yung palibot ng bahay ko at ng aking bakuran, punong-puno ng mga halaman na pipili nating kapakipakinabang. Yan. Kung napansin nyo ito, yan po yung ating Madre de Agua o Tricantera na isa ring malaking pakinabang dito sa ating paghahayupan. So ang lahat po ng aking pinakitang ito, inyo pong susubaybayan sapagkat ito'y iisa-isahin natin kung ano ang mga benepisyo at kung ano ang kahulugan nito, kung bakit dapat tayong mag-alaga. Yan po, puno ng kalamyas. Puno ng kalamyas. Yan. At niyog. Yan. So ang lahat ng yan ay nandito lang sa loob ng aking bakuran. Napier grass, nakapakipakinabang din. Ating aalamin kung saan ito ginagamit at kung saan ito pinakakain. Atin pong aalamin lahat yan sa ating mga susunod na video. Meron din po tayong mga alagang bibidak tulad po nito. Yan. "45 days na mga manok." Yan. Mayroon din po tayong bagong pinagkikitaan. Ito pong 128 rabbitry house o mga alaga kong rabbit. Yan. Pasilip ko po lang. Itong pag-aalaga ng rabbit ay isang asak sa kasalukuyan. Kaya ako ay naingganyang mag-alaga sapagkat nakikita ko rin na maaari tayong kumita na hindi naman buhos yung ating abala. Kung hindi ito ay ating ginagawang aliwan at habang tayo ay nag-aaliw sa pag-aalaga ng rabbit, ay pipili tayong kumita. Yan. At itong rabbit o yung pag-aalaga ng rabbit, dito rin yung mapapanood sa aking channel kung ano ang mga kahalagahan, kung ano ang mga benepisyo sa ating kalusugan, yung karne nito, at kung bakit dapat tayong mag-alaga o bakit dapat natin itong alagaan. Ano ang ating magaganansya dito sa rabbit. So yan po ang ating pag-uusapan sa mga susunod nating video. Lahat po ng inyong napanood mula sa baboy, mula sa mga halaman, at sa mga puno, yan po ay ating pag-uusapan o aking isi-share. Sapagkat sa baboy po, marami po tayong kwento. Hindi basta baboy, kung hindi, alamin natin. At dito sa pag-aalaga ng rabbit, atin din pong alamin. Yan. Marahil napanood nyo lahat ng aking pinakita kung inyong sinubaybayan. Kaya sabi ko po kanina sa inyo, huwag nyong hintuan na panuorin at inyong tapusin sapagkat yung pong ending nito ay dito po nyo malalaman
kung ano-ano yung ating dapat na gawin, kung ano-ano yung mga bagay na magiging kapakipakinabang sa lahat ng aking ipinakita simula pa nung kanina, nung mula sa baboy. At yan po ang ating mga napakitang yan, mula sa baboy, sa mga halaman natin na namumunga, at sa mga halaman dito na namumulaklak sa paligid ng bahay o sa loob ng bakuran, at sa mga halaman na pagkain ng ating mga alagang hayop, at sa rabbit, at sa bibi, at sa manok na 45 days. Yan po ay dito nyo lang mapapanood sa aking channel, sapagkat yan po ay dito lang nakapaloob sa aking munting bakuran. Kaya mga kaibigan, mga kanegosyo, huwag po kayong bibitiw, sapagkat ang kahalagahan po ng aking mga pinakita sa inyo, tulad ng baboy, atin pong iisa-isahin yan sa sunod na video. Bakit dapat kang mag-alaga? Ano ba ang meron sa pag-aalaga ng baboy? So, isa-isahin natin yan. Kasi marami po ang kategorya ng pag-aalaga ng baboy. Meron pong nag-aalaga ng baboy na palakihin, pambenta para kumita. Meron din pong ang pag-aalaga ng baboy na inahing baboy na nagiging daan lang para siya ay magpaanak at gawin niyang pera pag nabenta ang biik. So meron din pong pag-aalaga ng baboy pero barako na iba rin ang pamamaraan ng pagkita dito. So doon pa sa baboy, atin pong iisa-isahin yan sa sunod na video. Kaya huwag kayong bibitiw at ipaliliwanag kong lahat. At doon naman po sa mga halaman na nasa paligid, ikukwento ko rin at isi-share ko rin kung bakit ka dapat mag-alaga at kung bakit dapat ka magtanim ng mga halaman na namumulaklak at namumunga. At ganoon din sa pag-aalaga ng bibi. Iisa-isahin ko rin yan. Ano ba ang mga kahalagahan nito at dito ba ay dapat tayong kumita? So, subaybay lang mga kanegosyo. At doon din sa pag-aalaga ng rabbit, yan po ang ating bibigyan din ng isang magandang kwento at isang magandang kasaysayan, sapagkat para malaman nyo kung bakit ka dapat mag-alaga ng rabbit at kung bakit dapat alagaan ng rabbit sa ating bakuran. Kaya mga kanegosyo, mga kaibigan, sana nagustuhan nyo yung aking na-share na ito, na sa susunod na mga ibibideo ko pa ay doon nyo po malalaman kung ano-ano ang mga kahalagahan at kung bakit dapat mag-alaga at kung bakit tayo dapat magtanim ng mga kapakipakinabang. So paano mga kanegosyo, mga kabatang, marami pong salamat sa pag-aabala nyo sa aking panonood. Pero huwag niyong kalimutan palagi na subscribe po kayo kung hindi pa nakakapag-subscribe, sapagkat yan po ang napakahalaga sa atin. Tayo po ay magtulungan, mabuhay po tayo. God bless all.